Ayo, what's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Bob's TV. Alright, so tayo nagbabalik muli mga kababayan at ngayon ay pag-uusapan natin kung paano nga ba tila naloko na itong si Senator Rodante Marcoleta. Ito pong mga kababayan nating bumoto po sa kanya mga kababayan. Okay, so yan ang ating alamin at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe at pakilike naman po ang ating video ngayon. Okay, so shoutouts tayo sa mga followers at subscribers natin dyan. Maraming salamat po sa inyong suporta mga babayan. Doon sa mga patuloy na nanonood dito sa ating channel. Maraming salamat po sa inyo. Shoutouts sa inyo mga kababayan. Okay, so ito, pag-usapan natin to mga babayan, at tila hindi ko naman sinasabing totoo, na naloko. Kumbaga, nabola po, netong si Senator Rodante Marcoleta, ito pong mga kababayan natin. Parang naloko po niya. Ibig ko sabihin, mga kababayan, na naloko, parang nabola, sa kanyang mga pangako noong panahon ng halalan, panahon po ng kampanya mga kababayan. Nakikita nyo po yung post na yan mga kababayan mula po sa Philippine Defense Force, Dare to Ask, yan mga kababayan. Yan pong post na yan mga kababayan, ewan ko ba ang nangyari dito kay Senator Rodante Marcoleta. So, alam nyo sa tingin ko, ito parang parang pagtanaw ng utang na loob, parang ganun ba? Lumalabas itong hakbang na ginagawa ni Senator Rodante Marcoleta, mga babayan. Dahil talagang gusto niya pong pauwiin ang dating Pangulong Rodrigo Duterte dito po sa ating bansa, mga babayan. Okay, so paano ko po nasabi na tila binola o nabola itong mga kababayan natin? Okay, kung titignan natin mga babayan, ang sabi po dito, Senator Rodante Marcoleta is going to file 2 resolutions on Monday. Ay, 2 resolution daw ang ipafile niya sa Lunes, July 21, 2025 to declare illegal and unconstitutional ang detention and prosecution ng ICC kay PRRD. At pangalawa, ng pangalawang resolution niya mga kababayan, na pauwiin na si PRRD sa Pilipinas. Hindi house arrest, kundi pauwiin talaga. Yan po yung kanyang request mga kababayan. Dahil nung una, ang kanyang mga kaalyado, ang gusto nila pauwiin, o i-house arrest mga babayan itong dating Pangulong Duterte, at yun din yung sinabi ni Senator Cayetano, na ilagay na lang daw sa embassy itong dating Pangulong Duterte. Okay, so ang problema pagka nasa embassy dating Pangulong Duterte mga babayan, yung kalagayan niya, di ba? Kung nasa ICC siya, at least yung intensive na pag-aalaga sa kanya, agad-agad nandoon. Di ba? May hospital doon, kompleto, may doktor. Hindi kagaya sa embassy, mga babayan. Kailangan pa natin i-sustain ng gobyerno yan. Di ba? At least pag nasa ICC, direct sila na bahala dyan. Sa dating Pangulong Duterte, mga babayan. So anong connection nito doon sa sinasabi ko na tila nabola netong si Senator Rodante Marcoleta? Kung maalala ninyo, noong nakaraang kampanya, bago yung halalan, may pinangako siya, itong si Senator Rodante Marcoleta. Ano yung pangako niya na yon mga babayan? Baka nakalimutan nyo na. Di ba? Baka nakalimutan nyo na yung pinangako niya tungkol sa pagpapababa ng kuryente.
Okay, so ito yung balita na yan. Ito throwback lang natin mga babayan. No? Hindi lang basta pagpapababa. Ano sabi? Libreng kuryente para sa mga mahihirap. No? Imumungkahi o iminungkahi. No? Ni Senator Rodante Marcoleta mga babayan. Diba? Iminungkahi ni Rodante Marcoleta na gawing libre, no, ang kuryente para sa mga household na kumukonsumo ng 2,000 kada buwan kung may tamang batas na susuporta dito. Ito tanong natin kay Senator Marcoleta. Bakit inuna mo yung pagpasa ng resolution ng pagpapauwi, no, sa dating Pangulong Duterte? At saka yung resolution mo, no, na i-declare na illegal and unconstitutional ang detention and prosecution ng ICC kay PRRD kaysa magpasa ka, no, ng resolusyon o batas para po sa libreng kuryente na pinangako nyo, no, sa mga kababayan natin, no, sa mga mamamayang Pilipino. Sino po ba talaga ang dapat nating pagsilbihan dito? Diba? Yan po yung tanong natin, no, Senator Marcoleta. Ang mga Duterte po ba? Ang dating Pangulong Duterte? O ang sambayan ng Pilipino na nakaharap ninyo, na pinangakuan ninyo, no, nung panahon ng kampanya? Kasi sila yung pinangakuan ninyo eh. Diba? O kung hindi man kayo nangako, no, yan yung sinabi ninyo nung kampanya. Diba mga kababayan? So aasahan ng mga kababayan natin yan. Kaya ka nga po binoto dahil dyan sa kuryente na yan. Pero bakit ngayon, no, tila baligtad ang nangyari o iba ang nangyari? Senator Marcoleta, iba yung inuna mo kaysa doon sa batas, no, na para sa pagpapababa ng kuryente. Diba? Makikita natin mga babayan kung nasaan talaga, no, ang kanilang loyalty o kung kanino talaga, no, ang kanilang puso. Diba? So ito, panoorin natin tong balita na to mga babayan. Mataas na singil sa kuryente. Yan ang kadalasang problema ng isang karaniwang pamilyang Pilipino. Nakakarampot lamang kinikita buwan-buwan o yung mga tinatawag na minimum wage earners. Nakadagdag pa dyan sa pasani ng marami ang pabago-bago at patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Para maibsan ang pasani ng ating mga kababayan sa matinding gastusin sa araw-araw, iminumungkahi ngayon ni Senator Candidate Rodante Marcoleta na maging libre na ang mga household na kumukonsumo ng 2,000 piso pataas sa singil sa kuryente. Ito po yung kanyang ito po yung kanyang plataforma, mga babayan. Noon siya po ay nangangampanya, no? Noon siya po ay tumatakbong senador, mga babayan. Ito yung kanyang plataforma para sa ating mga kababayan, no? Yung tungkol po diyan sa kuryente. Dahil isa po yan, no, sa talaga namang iniinda ng ating mga kababayan. Dahil mataas naman talaga ang singil sa mga kuryente, mga kababayan. No, at nahihirapan yung ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga nasa laylayan. No? Imagine ninyo, ganyang kababa na lang, no, para sa iba, no, ang 2,000 na yan ay talagang napakalaking halaga na po niyan, mga kababayan. 'Di ba? Actually, malaki na rin yan para sa akin eh. 2,000. No? Tapos malilibre, 'di ba? Siyempre, yung 2,000 na yan, pwede mo nang ibili ng bigas, 'di ba? Pambayad sa upa ng bahay. No, pero iba yung nangyari, mga babayan. Iba yung inuna, no, o iba yung uunahin nitong si Senator Marcoleta. Kaysa unahin niya itong panukala niya, no, para dito sa mga libreng kuryente na kanyang plataforma noong panahon ng kampanya. Imagine ninyo yan, mga babayan. No, hindi ko po binabanatan si Senator Marcoleta. Tinatanong lang po natin kung bakit nauna niyang gawa ng resolusyon, no? Yun pong pagpapalaya o pagpapauwi kay dating Pangulong Duterte
kesa unahin po ang problema sa kuryente na nasa kanyang plataforma. Yun lang po yung tinatanong natin. Bakit ganon, Senator Marcoleta? Di ba? Ayon kay Marcoleta, kakayanin naman daw ito kung maisasaayos lamang ang ating mga batas na tutukoy sa kapakanan ng mga consumer at mga household electricity, lalo na kung usapin lamang ay ang ayuda. Napakamahal yan. Opo. Ngayon, para unang-una na natin sigurong mabigyan ng benepisyo yung mga nasa laylayan ng lipunan, yan ay hindi bababa sa 25 to 27 million Filipinos. Eh, naisip ko na lang, natatapatan ko na lang yung binibigay na ayuda o baka sakaling makabawas-bawas pa ng konti yung ginagasta ng gobyerno. Sabi pa ni Marcoleta, sa ngayon may mga ayudang na ipinapamahagi ang gobyerno. Ang problema, hindi naman daw lahat ng nasa sektor ay nakatatanggap ng ayuda. Mas maganda na raw na maging libre na lamang sa singil sa kuryente baka nasa mahihirap na sektor at mas nakakamenos pa nga ang gobyerno. O yung 5 ayudang binibigay ngayon, 194 billion. Hindi ko naman nakikita na ang halagang ito ay natatarget yung bilang na 25 to 27 million Filipinos na yan ang dapat makinabang sa perang pang-ayuda. So, kinuwenta ko na kapag ka pala yung kumukonsumo ng kuryente ng 2,000 pesos pababa, yan ay nilibre natin. Kabila nga sa nakikitang solusyon ni Marcoleta. Okay, so magkano daw? 2,000, no? Sa ilan? 200 million? Sabihin natin, ilang billion yun? Computin lang natin. 2,000. Kababayan. Sabihin natin 100 million na lang. 2 billion na? 200 billion? Nako. Imagine ninyo yun, sobra-sobra pa, lugi mga kababayan, di ba? Bunado pa. Balikan nga natin yung sinabi niya dito. Mas maganda na raw na maging libre na lamang sa singil sa kuryente baka nasa mahihirap na sektor at mas nakakamenos pa nga ang gobyerno. O yung 5 ayudang binibigay ngayon, 194 billion. Hindi ko naman nakikita na ang halagang ito ay natatarget yung bilang na 25 to 27 million Filipinos. 25 to 27 million. 27, maximize na natin. 54 billion mga kababayan. No? So malaki nga naman, no? Yung sobra-sobra. Ang tanong natin dyan, mga kababayan, no? Yung sobra doon sa ayuda na sinasabi o tinatarget ni Senator Marcoleta, mga kababayan, no, kailangan din naman ng ating mga kababayan ng cash incentives o yung mga ayuda, no, na cash. Kasi hindi naman lahat, no, kuryente ang problema. No, yung mga ayuda na yan, minsan pinambibili ng pagkain. No? Minsan pinambabayad sa upa o pinambabayad sa mga pangangailangan, mga kababayan. Doon na pupunta yung mga ayuda dahil nakakita ko ng mga tao, may kilala ako mga tao na nakakatanggap ng iba't ibang ayuda. No, saan nila ginagamit? Pambili ng pagkain, pambayad sa upa ng bahay, no? Pambaon ng mga estudyante, 'di ba? So hindi lang po kuryente ang usapin pagdating, no, kung ang inaano niya is para sa ayuda ibawas, no, at babayaran ng gobyerno, no, yung kuryente na yon. Napakahirap gawin ata niyan, mga kababayan, no? Dahil parang ang mangyayari, i-consolidate ng gobyerno yung kuryente na yan. 'Di ba, mga kababayan? Babayaran ng gobyerno 'yan. 'Di ba? So napakalaking ano po niyan. Napakalaking usapin 'yan dahil hindi lang naman lahat residential. 'Di ba? What if yung residential na 'yan meron ding mga nagtitinda diyan, no, na kumukonsumo ng below 2,000. No? So masyado madugo yung mungkahin na 'to ni Senator Marcoleta. Pero dapat ito ang inuna niya dahil mas mahirap gawin 'to eh. Kaya lang ang inuna niya, mga babayan, yung pagpapauwi.
No, dito sa dating Pangulong Duterte. Mas inuna niya yan, mga kababayan. 'Di ba? Mas inuna niyang gumawa ng resolusyon na ipapasa niya sa Lunes, mga kababayan, no? Para po pauwi ng dating Pangulong Duterte. At sa akin lang, dapat mas inuna niya yung nasa plataforma niya. No, bago niya ipasa tong resolusyon na to, mga kababayan. Unahin ang kapakanan ng sambayan ng Pilipino, unahin ang kapakanan ng mga mamamayan. No, ano sabi dito? Romel Bondok. Uy, baka ano-ano ni Bondok to, mga babayan. Ito, medyo sang-ayon ako dito, mga babayan. Just a fulfillment of commitment for the support he got from the Dutertes in the last election. He knows more than anybody that his resolutions are not going to bring his boss back. No, malabo mangyari yon. His boss is already under the jurisdiction of the ICC. Only an acquittal will bring him home. His boss has withdrawn from the ICC during his term as president. Hence, the Philippines is no longer a member of the club. So why should they listen to a non-member? Bad precedent if ICC releases his boss out of the threats of or pleas of freedom from countries. Every accused detainees just have to work for resolutions from their respective countries to get his liberty. Diba? Yun naman yung mangyayari talaga dyan. Parang yun nangyari dito sa impeachment sa ating bansa. Kung hindi matuloy ang impeachment ni VP Sara, mga babayan, lahat na lang ng impeachment ay ganun ang mangyayari. Pipigilan at gagamitin nilang pandepensa yung mangyayari dito kay VP Sara. Kaya napakalaking collapse po niyan sa ating konstitusyon. Same thing po dito, no? Sinasabi dito na kapag yan po ay ni-release ng dating Pangulong Duterte, lahat po, no? Lahat po ng kaso na hahawakan ng ICC after kay Duterte, magpapile na lang ng resolution lahat. Diba? At tama rin po yung kanyang sinabi rito sa tingin ko, just a fulfillment of commitment for the support he got from the Dutertes in the last election. Dahil utang na loob po niya yan sa mga DDS at sa mga Duterte. Kaya siya nakaupo bilang senador. Mga babayan. Yan po yun. Yan po yung sa aking pananaw, no, na kaya ganyan po ang ginagawa neto nga si Senator Rodante Marcoleta. Well, wag nating i-judge Senator Marcoleta na talagang ganun. What if, no, nagbabayad lang talaga siya ng kanyang utang na loob. No, at ito ay naisipan niya nga isang paraan para maipakita yung suporta niya sa dating Pangulong Duterte dahil nga sinuportahan siya sa kanyang pagtakbo nito nakaraang eleksyon, mga babayan. Kasi kung ganito kung sasabihin natin no, na sinuportahan siya, no, ng mga kababayan natin, no, isa rin po yan na nakaapekto sa kanya yung paglapit niya po sa mga Duterte. No, yan pong ibig sabihin yung pagiging malapit niya, no, sa mga Duterte dahil pinagtatanggol niya 'Di ba? Tinulungan siya kaya siya nanalo bilang senador. 'Di ba? Yung endorsement na yan, napakalaking tulong na niyan sa kanya. 'Di ba, mga babayan? So ano masasabi ninyo diyan? No? May comment na lang po sa ibaba ang yung mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright? So yan, muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Kita-kits po tayo sa ating next video upload. Dito ang inyong Kuya Mobs dito sa Mobs TV. Peace. I'm out.